Paano nga ba natin malalaman kung nasa tamang panahon na para buksan ang mga puso natin? Minsan kasi nakakatakot masaktan. Pero kung di mo susubukan, paano mo malalaman? Kaya ikaw, huwag kang matakot na buksan ang puso mo. At hayaan mo lang ang puso mo sa mga bagay na nagbibigay ngiti sa mga labi mo. At hayaan mo ang guhit ng kapalaran mo ang magturo sa iyo sa daan patungo sa panghabang buhay, sa kaligayahang hatid ng tunay at wagas na guhit ng kapalaran. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Walang katumbas ang pagmamahal ko para kay Kurt. At kahit anong mangyari, pipiliin ko siya sa bawat oras at araw na pagsasamahan namin sa habang buhay. Kaya naman, habang naghihintay kami sa resulta ng bar exam, ayaw paligo ni Kurt. Tapos, di siya nagpapalit ng brief. May nakapagsabi daw sa kanya na gawin yun. Kaya ito, naiinip na ako na lumabas ang resulta ng bar exam. Kasi naman, nangangamoy patis na si Kurt. Hindi talaga siya naliligo. Ay naku, kanino ba niya narinig yun? Kaya sana lumabas na yung resulta. Kasi naman, si Kurt, naku, amoy lumang pera na. Amoy patis pa ang singit. Hindi ako sanay na ganito si Kurt. Kaya wala talagang nangyayari sa amin. Di ko kaya yung amoy eh. Oo, mahal ko. Pero yung amoy, nanlalaban, nanununtok. At ito, buti lang talaga at mabilis lang sa paglipas ang mga oras at araw. Andito nga lang kami sa dormitoryo. Napag-usapan kasi namin ni Kurt na dito na lang hintayin ang resulta ng exam. Tapos, kapag lumabas na, saka kami magpapaalam kay Aling Yoli sa pag-alis namin dito. Susulitin namin ang bawat natitirang sandali sa lugar na to. At sana, sumang-ayon sa hiniling namin ni Kurt ang lumabas na resulta ng exam. Kurt, nakapag-empake na ako. Ikaw ba? Bakit di ka pa nag-empake? Axel, kinakabahan kasi ako. Baka bagsak ulit ako. Kurt, ginalingan mo naman, di ba? Kahit anong resulta niyan, andito pa din ako. Sasamahan kita kahit anong mangyari. Sige na, mag-empake ka na. Kasi bukas, alis na tayo paglabas ng resulta. Tsaka, dadating na yung mga bagong alaga ni Aling Yoli bukas. Oo nga, Axel. May papalit na pala sa atin dito. Mamimiss ko ang dormitoryong to. Pero, saan tayo pupunta bukas? Kahit saan, Kurt. Kung saan man tayo dalahin ng mga paa natin, edi doon tayo. Ang mahalaga, magkasama tayo. Sige, Axel. Ikaw na yung bahala sa akin, ha. Asawa ko.
Wika ni Kurt. Napangiti na lang ako at medyo nanggigil kay Kurt. Ang sarap sana niyang ihiga sa kama tapos digmaan na. Kaso ayaw niya talagang maligo. Kaya ito, tinulungan ko na lang siya na mag-empake ng mga gamit niya. At sa pagsapit ng gabi, eto, kakwentuhan lang namin si Aling Yoli sa sala. Oy, kayong dalawa, magpapakabait kayo ha. At papasyal kayo dito kapag may oras kayo. Opo, Aling Yoli. Makakalimutan ka ba naman namin? Wika ko. Habang si Kurt eto, naghihikab na. Hinaantok na ata. O siya, matulog na kayo. At inaantok na tong si Kurt. Sige po, Aling Yoli. Salamat po sa lahat. Kaya ito, nagtungo na kami ni Kurt sa kwarto. Diretso higa sa kama. At kahit mabaho si Kurt, niyakap ko yon. Amoy mayaman siya. Amoy lumang pera. At sa paglipas ng napakahabang gabi, sumapit na ang araw na pinakahintay namin. Pagkagising pa lang, hindi na mapakali si Kurt. Paikot-ikot siya sa buong dormitoryo. Nahihilo na ako. At ayaw niyang kumain. Kaya ito, dinamayan ko siya. Di na din muna ako kumain. Buti na lang at ito, sa kakahintay namin, ayan na, may result na daw. Niyakap ko na muna si Kurt bago namin tingnan ang resulta ng exam. Tapos ito, ang telepon ni Kurt, may tumatawag na. Kaya mas lalong nakakakaba. Axel, hindi ko ata kaya. Kurt, kaya mo yan. Sige na. Tingnan mo na yung result ng exam. Kaya ito, naupo na kami sa sala. At ang bawat sandali ay tila ba isang nakakatakot at nakakakabang parte ng buhay namin ni Kurt. Sobrang kinakabahan talaga ako. At si Kurt naman, eto, nanginginig ang kamay. Halatang mas kinakabahan siya. At yung telepono niya, walang tigil sa pagtunog. Kaya ito, isang pindot na lang sa laptop, makikita na namin ang result. Kaso, natigilan si Kurt. Axel, hindi ko kayang tingnan. Wika ni Kurt, kaya naman ako na yung pumindot sa enter. At ayan, nagbukas bigla ang listahan ng mga nakapasa sa board exam. Tapos ito, nang makita ko nasa listahan, nasa unahan ng pangalan ni Kurt na nakita ko kaagad. Gagi. Top 1 ba si Kurt? Double check ko nga. Ay, gagi. Top 1 nga si Kurt. Gagi, ang galing ni Kurt. Tapos ito, di na nagsalita si Kurt. Natulala na lang siya. At tila ba, wala na siyang naririnig na kahit ano. Hanggang sa, ala, si Kurt, nawalan pa ng malay. Nagsisigaw talaga ako sa sobrang saya habang si Kurt, inihiga ko muna sa mahabang upuan sa sala ng dormitoryo. Tapos si Aling Yoli, napatakbo sa sala. Natila ba, takot na takot. Ano nangyayari? May sunog ba? Wika ni Aling Yoli. Natatawa tuloy ako. Aling Yoli, pasado na. Top 1 pa.
Wika ko kaya ito. Labis din talaga yung saya ni Aling Yoli. At ito, natauhan na si Kurt. Axel, nakapasa na ako. Kurt, hindi lang nakapasa. Top 1 pa. Tara, papaliguan na kita. Tapos, magpapaputok tayo. Kaya ito, hinila ko na kagad si Kurt sa banyo. Niliguan ko talaga siyang mabuti. Mabaho na talaga eh. At kasabay ng pagligo, tila ba, naging bagong taon sa loob ng banyo. Nangyari ang pagtorotot at putukan na walang ingay. Kaya pagkatapos, walang kasing sayang bawat sandali. Kasi sa wakas, eto na yun. Simula na ng bagong yugto sa buhay namin ni Kurt. Kinuha na namin ang aming mga gamit at eto, handa na kaming lisanin ng dormitoryo ni Aling Yoli. Mga bata, mamimiss ko kayo. Aling Yoli, ikaw din, mamimiss ka namin. Salamat sa iyo. At sa iwagan ng lumang dormitoryo mo. Paalam po. Isang pamamaalam sa naging bahagi ng masasayang sandali. At isang panibagong simula sa pusong tunay na nagwagi. Kurt, galingan mo. Magkalaban pala tayo ngayon sa mga bagong kliyente natin. Axel, di kita haatrasan. Pareho tayong wala pang talo. Baka itong unang pagkatalo mo. Kurt, hindi porket asawa kita, pagbibigyan kita na manalo. Magkita na lang tayo sa korte. Ay nako. Ako si Kurt. Sa loob ng 3 taon, simula nung makapasa ako sa bar exam, eto, lagi kaming panalo ni Axel sa mga laban. Pero sa pagkakataong ito, kami ang magkalaban. Bawal magpatalo. Gagalingan ko talaga. Kurt, sa korte lang tayo magkalaban ha. Dito sa bahay natin, mag-asawa tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Maligo ka na. At gagawa na ulit tayo ng baby. Axel, ikaw talaga. Napakaano mo. Saglit lang. Liligo na ang asawa mo. Dapat makalimamputo ka ngayong gabi. Kurt, kahit 10 pa yan, kakayanin ko. Sige na, maligo ka na. Huwag mong tatagalan. Kasi gigil na ako sa laban. Ay nako. Ang sarap ni Axel. Ang sarap magmahal. Lalo na kung alam mong tapat at wagas at walang kapantay. Ay nako. Ayaw ko pang tapusin ang kwentong ito. Pero ganun talaga. Sa bawat wakas, may bagong magsisimula.
Sana ay napasaya ko kayo, napangiti at nabigyan ng inspirasyon. Sana patuloy niyo pa din akong suportahan sa mga susunod pang kwento na ilalahad ko. O siya, maliligo na ako at naiinip na si Axel. Kanina pa siyang handa sa digmaan, kaya dapat paghandaan ko din ang nalalapit na putukan. Kurt, ang tagal mo. Bilisan mo na, kasi maghahating gabi na. Axel, eto na. Malinis na. Handa ka na ba? Oo, Kurt. Kanina pa. So, paano ba yan? Paalam na sa inyo. At sa susunod na kwento, magkita-kita na lang tayo sa lumang panahon kung saan bahaghari ang tulay sa musmos na sumpaan ng dalawang taong pinagtagpo ng mapaglarong kapalaran. Mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat sa pakikinig. So, ayun. Nakakapagod gumawa ng kwento. Baka naman sa gustong magbigay dyan, pang kape lang o pang ice cream. Para ganahan naman ako. O kaya naman, pambili ng bakal, semento, hollow blocks, yero at pako. Pasend na lang sa GCash ko. Kahit pagkano, malaking tulong na yan. Maraming salamat. Ito ang GCash number ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod, paalam.